Ang broken heart syndrome po ay mimic ng heart attack. So, nanggaling po yung term na yon actually sa Takotsubo syndrome or cardiomyopathy. Yung Takotsubo po, galing po siya sa Japan. Una po siyang na-recognize sa Japan. Japanese term po siya sa isang tinatawag na octopus pot. So, yung heart po, nagiging para po siyang octopus pot. Isa po siyang jar na meron pong narrow opening. Tapos po yung ilalim po is wide. So, yung broken heart syndrome po is yung heart po nag-assume ng ganung position or configuration. Mahina po yung ilalim, pero yung taas po is nag-compensate or hypercontractile, malakas. Isa po siyang tinatawag nating reversible na heart attack mimic. Pakiramdam po ng tao, parehas lang po ng heart attack. Wala pong pinag-iba. Nag-chest pain po sila, severe, para pong may nakadagang elepante sa dibdib. Yung iba po hindi makahinga. Hingal na hingal, kahit nakahiga lang. Yung iba po nagpapalpitate, ang pakiramdam nila meron pong tumatakbong kabayo sa dibdib. Yung iba po para pong mahihimatay. Iba-iba po yung manifestation. Yung iba naman po para pong may hilo at para pong pinagpapawisan ng malamig. At ang para pong sinasabi ng katawan sa kanya na pumunta ka na sa ER. Ang mga triggers po ng broken heart syndrome ay marami. So, traditionally o dati, ang sinasabi po nila is emotional outburst or nagalit. Ang broken heart, ibig sabihin na breakup ng boyfriend or girlfriend o napagalitan ng nanay o tatay. Yung iba naman po, meron po silang mga physical conditions. So, kunyari na bangga sa kotse, nabalian, o kaya nagkaroon po ng surgery na malaki, at nasa-stress po yung puso. O yung iba naman po, yung tinatawag na trigger or yung emotional trigger, hindi po siya immediately before the symptom. But traditionally, ang tawag sa kanya is broken heart because emotional outburst po yung usual na nagko-cause sa kanya. Yung pakiramdam po, pwede po siyang tumagal ng minutes or hours. At dahil po, pag hindi siya mawawala, so, kunyari, nasa bahay po yung pasyente, hindi siya nasa ospital, naka-admit. Hindi po siya mawawala, kailangan po sila magpunta sa ospital dahil nga po mimic siya ng heart attack. At ang pakiramdam ng pasyente ay heart attack. So, paano po ba malalaman kung meron pong broken heart syndrome or heart attack? So, yung broken heart syndrome po, parehas lang po yung mga test. So, magpapa-ECG po, ang tinatawag na basic test para sa heart. Makikita po din na para siyang nag-heart attack yung pasyente. Same lang po yung changes. Ang papa-cardiac enzyme marker po siya ng heart damage. Blood test lang po yun. Madaling magawa sa ospital sa ER. At usually po, kailangan pong magpa-angiogram or test para po malaman kung may bara sa ugat ng puso. Meron din pong ultrasound ng heart o yung 2D echo na makikita yung tinatawag na Takotsubo o yung octopus pot configuration ng puso. Lahat ng test na po na yun, madali pong magawa sa mga ospital tulad ng Makati Med. So, yung separation po or pagkakaiba ng heart attack at yung broken heart syndrome is yung heart attack, meron pong nakitang bara dun sa angiogram. At yung broken heart syndrome, walang bara. Kung meron pong bara, heart attack po talaga yon. Pag wala, ibig sabihin po, pwede pong broken heart syndrome. Meron pa pong kailangang gawing test. So, kunyari po, pwede po tayo magpa-cardiac MRI para po ma-rule out o matanggal yung possibility na namamaga yung puso o tinatawag na myocarditis. Pag yun po ang nagawa, ibig sabihin po yung broken heart syndrome ang most likely diagnosis po. So ano po bang mga gamot doon? Yung mga gamot doon po, sisimulan po nila ng gamot parang heart attack. Kasi nga po, mimic siya ng heart attack. Pero pag na-rule out na po na may bara, ang gagawin is tatanggalin po karamihan ng mga gamot para sa bara sa ugat ng puso tulad po ng mga aspirin o blood thinner. At ditira po yung mga usual, yung mga tinatawag na ACE inhibitor or beta blocker. Mga gamot po yun na binibigay ng doktor para po lumakas yung puso in the long term. At hindi po lumala yung tinatawag na broken heart syndrome. Binibigyan din po ng mga gamot na pampaihi para po matanggal yung tubig sa baga at gumanda po yung paghinga ng pasyente. Ano po bang kaibahan ng prognosis ng broken heart at heart attack? Swerte po kung broken heart kasi po ang prognosis niya is very good. So 95% recovery. Ang tawag po namin doon is transient o temporary na paghina ng puso. In a span of 2 to 4 weeks, makita po natin na yung puso is nagre-recover na. And full recovery po within the year. So 95% chance na wala pong long-term complication. Kumpara sa heart attack na mas mataas po yung complications ng death o permanent heart failure or paghina ng puso. Kaya po pag may broken heart syndrome, mas maganda po kaysa sa heart attack. Meron bang way para ma-prevent siya sa mga taong hindi pa nagkakaroon or nagkaroon na? So pinaka-importante po is syempre, kailangan pa rin po maging heart healthy conscious. So diet, exercise, and mag-prevent po ng
magiging magpa-apekto sa stress. Lahat tayo may stress. Wala pong taong walang stress. Mayaman o mahirap, pare-parehas lang po ang stress. Pero po ang kayang ibahin ay yung response sa stress. Kung alam natin na wala tayong magagawa, huwag na po nating hayaan magpa-apekto dun sa stress. Dahil kung wala naman tayong magagawa, yung stressor po is nandun, hindi po siya mawawala, pero yung effect sa katawan magiging permanent and maybe hazardous to our health.